Magandang buhay sa lahat mga kawaw. Merry Christmas and Happy New Year. May bago po tayong kabady at pagkukwentuhan nitong Motard XRM 125. Ayan o. Medyo bago po talaga ako dito sa motor na ito. At natuwa po ako kasi do sa mga YouTube na napanood ko is ang kanya pong fuel consumption is super tipid. Mas matipid pa do sa aking Honda CB125. Ang fuel consumption po niya is 66.4 sa international. 66 na lang sabihin na natin. Napaka number 1 factor po yun sa ito po ang dahilan kung bakit ito ang pinili ko. Napaka elegant na kanyang looks sa decals, although sticker lang yan. Malaking bagay din yan kasi sa gabi kita po yan, magre-reflect dito yung liwanag. Yan ang consideration na una kong kinuha. Plus di kadena pa rin po siya, kadena chain siya. At sapagkat ako ay natawid po sa bahaan yung lingkod sa Malbar, sa Ilog, San Andres, Kaburuyan, kadena pa rin po siya. Ang kanya pong gilong ay palalakihin ko dahil sa 80 by ano ba ito, 70 by 90 ganon. Nasaan ba yun? Basta yun na yun. Patapos disc brake po siya. Yun yung pangatlong consideration. Disc brake sapagkat ako napagod ng umadjust at dati ayoko ng disc brake pero ngayon pala yung pala naman hindi naman nagagalaw kahit mag-adjust ka ng kadena kasi palikod siya. Palikod yung pag ganun lang siya. Hindi siya magagalaw ng kahit i-adjust mo yung kadena. So yun po, at protected po ang kanyang makina ng plastic mat guard. Yung pang apat na consideration. Napakahalaga po niyan para hindi maging maputik yung ating pong motor. Yun po, yung disc brake na rin po ang kanyang una. Ito yung size niya, naka MVP po ang kanyang 70 by 90. Yun, yung isa 80 by 90 yung pang likod na gilong niya. Yun nga lang siya, ang hindi ko gusto ay hindi siya pang off-road. Pero pwede na rin, wag lang malikot. Wag dahan-dahan lang takbo, may plastic pa oh. Tapos ang kanya pong looks ay parang junior ng nung big bike na yung enduro type. Tingnan nyo, iba na ang looks niya, hindi na katulad ng traditional na XRM mini enduro. Yun ang nakagustuhan ko sa kanya. Napakaganda na rin ang kanyang forma. Ayan, kita nyo ang forma niya. So parang wala na akong hahanapin. Yung lights niya pala, panliman lights ay gusto ko sapagkat wala dito. Pag nabaligtad kayo laging yung aking Honda CB, baligtad ay crash ng crash. Another bayad, palit. Gas-gas na dito. Bibilang ko lang siguro ng crash guard para hindi siya sumasayad. Ito, dito. Hahanap ako ng pang crash guard. So ito pa yung pang sunod. Digital na po siya. Yan o, tingnan nyo. Ang gasolina po niya ay almost 3 liters lang. 2.3 nga lang yata ang alam ko. Napakaliit. Tingnan na. At digital na rin po siya. Puro automatic, push button. Okay, ito nyo. Ganun yung advantage nito. Ang kanyang busina ay napakaganda rin. So yan ang signal light. Ito na signal. Kabila. Tingnan natin. Yan o. Kanina ko lang po yung kinuha. December 27 pagkatapos namin mag-mission sa mga mangyan. So ayan ang kanyang patay natin. So ayan o, naka-light siya, automatic light para protection sa ayan ako na so digital po yan. Mabilis nga lang yung kilometer, parang hindi siya accurate yung kilometer niya. Pero ito high at low mo lang siya okay na, para hindi ka ma-aksidente pag So atin pong lang, magpapatayin lang po muna. Naway nabigyan ko kayo ng idea kung bakit ito yung pinili ko. Fuel efficient na, maporma sa looks, wala ka nang hahanapin pa. Update ko kayo sa isang araw mga kukuha ng mga bang performance nitong si XRM Motard. Paalam and God bless. Hanggang sa muli po nating journey at mga wow amazing videos. So wala ka nang hanapin pa dito.
Tapos yun nga pala, nakalimutan ko, nakaano na rin siya, napagod na rin ako sa rim. Yung rim pagka napaplat ay pumukpok na ng pumukpok, nasisira ito. Kahit pumukpok ka, hindi mo yan masisira. Yun nga lang, sa running flat, kailangan akayin mo siya dahil masisira yan, mapuputok yan, no? Yun yung advantage nito, no? Hindi na po ako nanapagod ako sa rim type na lagi ka na lang kinalawang. Dito hindi po siya dito tubeless. Yun gusto ko kasi pagka nagbabiyahe mas gusto ko yung tube, para kasi dito sa amin sa province wala pong nagpapalit basta sa liblib na lugar ng tubeless. Pahirapan yun, delikado ka, hindi ka makakauwi pagka hindi ka napalitan ng gilong. So pag naka-tube, madali, kahit ako kaya kong magpalit at madali mo siyang palitan sa mga bukid-bukid. Yun lang po, maraming salamat, hanggang sa muli po. Paalam and God bless. Happy New Year po sa lahat mga kawan.